Kamakailan lamang ay natasan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang BRP Antonio Luna sa ilalim ng Philippine Navy upang magpatrolya sa Benham Rice o opisyal na tinatawag na Philippine Rice. Ang BRP Antonio Luna ay isang pinakamodernong barkong pandigma ng ating hukbong dagat at sinasabi na mayroong napakalakas na kakayahan, sa labanan. Kaya naman ito ay natasan ng ating Pangulo na isang magbantay sa Philippine Rice. Napakaraming dahilan kung bakit kinakailangang magpatrolya ng ating Philippine Navy mismo sa Philippine Rice. Pinakauna na nito ang pagsisecure sa ating maritime interests at masigurong ang Pilipinas lamang ang siyang lalong makikinabang rito. Ang lahat ng mga bagay na ito ay ating isa-isahin sa araw na ito mga kaalam. Ngunit bago ang lahat ay mas kilalanin muna natin lalo ang pag-aari nating Benham Rice. Ang Benham Rice o ang official name nito na Philippine Rice ay isang extinct volcanic ridge na matatagpuan sa Philippine Sea na nasa 250 kilometers mula sa silangan ng northern coastline sa Dinapiges sa Isabela. Ito ay nagsimulang pag-aralan dahilan sa eksperto sa Luzon sa kasagsagan ng 1990 na siyang ating inihain na ating pagmamay-ari sa United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf noong April 8, 2009 na siya namang inaprobahan at tiyak na ibinigay ang karapatan sa Pilipinas noong 2012 sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Napakakaiba ng struktura ng Benham Rice at sa tunay nitong ganda. Puno ito ng iba't ibang klase ng isda at sagana sa mga mineral na siyang lalong nakapupukaw sa ibang bansa na gustong i-explore ang Philippine Rice. Ito rin ay dahil sa mga plate tectonics na nakapalibot rito at sa dahan-dahang ebolusyon dulot ng mga paggalaw ng lupa at init mula sa ating mundo na siyang naglilika ng iba't ibang klase ng mineral sa Benham Rice. Batay na rin sa mga ulat, ang Benham Rice ay mayroong napakalaking potensyal para paangatin ang ekonomiya ng ating bansa dahil puno ito sa mga resources, ngunit ang ating pamahalaan ay nais itong pangalagaan at panatilihin upang hindi masayang at mapakinabangan sa nararapat na panahon. Kaya naman noong May 2017 sa ilalim ng Administrasyong Duterte ay diniklara niya ang Benham Rice bilang Protected Food Supply Exclusive Zone at mahigpit niyang ipinagbabawal sa lahat ang pagmimina o kahit oil exploration rito. Sa ilalim ng Executive Order No. 25 noong May 16, 2017, opisyal na pinalitan ni dating Pangulong Duterte ang pangalan ng Benham Rice bilang Philippine Rice upang ipakilala sa mundo kung ano ang atin. Isa rin noon sa lumaban para sa ating pang-angkin rito at sa mga basihan natin ay ang dating senador at yumaong si Miriam Defensor Santiago sa batas na kanyang ikinasa sa Republic Act No. 9522 o Archipelagic Baselines Law na ang Philippine Rice ay isang extension ng ating continental shelf. Hindi lamang pagpapangalan sa mismong lugar ang nais isulong ni dating Pangulong Duterte noon, pati na rin sa mga features nito ay kanyang ipinaglaban, kaya naman noong February 2018 na kanyang ipinahihinto ang lahat ng foreign research sa Philippine Rice. Ngunit ang research ng Chinese Academy of Sciences ay natapos 2 araw bago ang anunsyong ito, kaya naman naaprubahan noong February 12, 2018 ng International Hydrographic Organization ang proposal ng China sa pagpapangalan sa 5 features ng Philippine Rice. Ilang panahon na rin ang inabot bago naging maayos na lang na panatilihin ang pangalan ng 5 features ng Philippine Rice, ngunit ipinagbabawal pa rin hanggang sa ngayon na magkaroon ng kahit na anong aktibidad. Kaalam, tulad ng pinangako ko, para matanggap ang 20,000 free ebooks na makakatulong sa iyo, i-check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group. Ngunit napakaraming dahilan ang ibang bansa para magkaroon ng pagnanais sa ating Philippine Rice. Hindi nakapagtataka na magkaroon sila ng interes, lalo na kapag nalaman mo kung ano-ano nga ba ang nandito. Una sa lahat ay sa lalim at lawak ng Philippine Rice, hindi pa ito kompletong na-explore. Ibig sabihin nito ay bukod sa mga isda at mga sea creatures na nakilala natin ay napakalaki ng posibilidad na mayroong pang mga aquatic organisms ang hindi natutuklasan na dito lamang matatagpuan. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit pinagtitibay ang pagpreserba sa mga coral reefs rito na hindi mapinsala o mapakialaman.
Bukod pa rito ay sobrang napakaraming iba't ibang klase ng mga minerals na matatagpuan sa Philippine rice. Sagana ang Philippine rice sa mineral resources, lalo na ang mga polymetallic nodules kung saan naglalaman ito ng manganese, nickel, copper at cobalt. Ang mga minerals na ito ay kinakailangan at lubhang ginagamit para makabuo ng mga kagamitan na sa pang-araw-araw na siyang malaking resource material na iniingatan ng ating bansa na hindi mapasakamay ng ibang mga bansa. Sinasabi na ang pagkalap sa mga minerals na ito ay mangangailangan ng mas advanced at modernong teknolohiya upang makuha ang mga ito at sa kasalukuyan ay hindi pa ito available sa ating bansa. Kaya't hanggat wala pa tayong kayahan upang makuha ang mga ito ay ating itong marapat na bantayan. Pero pinakamalaking rason ng interes ng China at marahil ng ibang mga bansa sa Philippine rice ay ang hydrocarbon resources na maaaring makuha rito. Ang mga hydrocarbon resources na ito ay naglalaman ng oil at natural gas at alam naman natin gaano katindi ang giitan kapag ito na ang pag-aagawan. Puno ang Philippine rice ng natural gas at oil at siyang isa sa pangunahing resources na kinakailangan para sa industrialization. Sinabi rin ng mga researchers na mangangailangan ng napakalaking investment at modernong teknolohiya para makalap ang mga resources na ito dahil mga challenges sa pagsasagawa ng deep sea drilling. Batay rin sa mga researchers na marami rin ang Philippine rice ng tinatawag na methane hydrate, isang uri ng mineral na tinuturing na future energy source dahil sa kakayahan nito nga magkumpul ng napalaking enerhiya sa looban nito. Kaya sa napakaraming mahalagang mga resources ang matatagpuan at maaaring makalap rito ay marami ring mga bansa ang may pagnanasa na maangkin nito. At mabuti na lamang at nakapangalan na ito mismo sa ating bansa. Gayunpaman, panay pa rin ang ibang mga bansa sa pag-aalok ng chance na magkaroon ng research o mga exploration sa Philippine rice, bagay na pilit na itinatanggi ng ating pamahalaan. Kaya naman walang duda kung bakit kinakailangan na ang BRP Antonio Luna ang naatasan ng ating Pangulo na siyang mismong magpatrolya sa naturang Philippine rice para masiguro ang kaligtasan ng ating mga resources mula sa pang-aangkin ng mga dayuhan. Pinahihintulutan naman ang ating pamahalaan na makapangisda sa ibang paligid nito ang ating mga local fishermen basta nakasunod sila sa mga guidelines at protocols na pinapairal sa mga piling palaisdaan. Napakayaman sa mga natural resources ang ating bansa, ngunit salat pa tayo sa kinakailangang teknolohiya upang mapakinabangan ito ng mabuti. Kaya naman ang kasalukuyang administrasyon ay naghahanap rin ng mga maaasang mga kaalyado upang mapaghingan ng tulong para masimulan natin ang pakikinabang sa ating mga natural resources. Kaya naman sa pagsamantala, mahigpit ang pagbabantay sa Philippine rice laban sa banta ng mga bansang may pagnanais rito, lalo pat madali lamang ma-exploit ang ibang bahagi nito kung hindi maiging babantayan. Halimbawa natin ang nangyari sa pinag-aagawang mga teritoryo sa West Philippine Sea. Dahil sa pagnanais ng ibang mga bansa sa mga tagong natural resources nito ay panay ang kanilang pag-aagaw sa mga teritoryo. Mas makakabuti rin kung dadagdagan rin ang seguridad para sa ibang mga water territories natin na nangangailangan bantayan lalo na't mahina ito sa mga atake at magkaroon ulit ng panibagong hidwaan sa teritoryo. Sa ngayon mga kaalam, pinagsisikapan ng ating pamahalaan ang pagpanatili at pagpe-preserve ng ating mga natural resources at pananatili ng ating mga teritoryo. Para sa takdang panahon, ang mga Pilipino ay makinabang sa likas na yaman ng Pilipinas. Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakamamanghang topic ngayon? Anong masasabi mo na marapat na maging hakbang para sa Philippine rice? Antayin kong sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.